Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating Mountain Channel. So yan mga kabutingting, andito tayo sa Maasin ngayon. At dito sa Barangay Paco. Yan, at dito tayo gagala at maghanap buhay. So yan mga kabutingting, bago tayo magsisigaw, pwede bang sa mga bagong napadpad dito sa aking channel ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para mabigyan ka ng notification pag mayroon tayong mga bagong i-upload na video. So yan, samahan nyo ako mga kabutingting sa aking paghahanap buhay. Electric pan, washing, repair. Uy, electric pan ma'am, washing, repair. Electric pan, washing, repair. Buti ngayon mga kabutingting, uminit na. Sana tuloy-tuloy na to para makapaghanap buhay ng maayos. Electric pan, washing, repair. Electric pan boss, repair, washing, dryer. Ege. Electric pan, washing, repair. Electric pan sir, repair, washing. Walang gayang sira dyan sir. Electric pan, washing. Okay. Electric pan, washing, repair. Repair, electric pan, washing. Balik tayo mga kabutingting at doon tayo papunta sa banda doon sa tabing dagat. Sana makahanap tayo ng customer. At actually mga kabutingting, mayroon na akong customer kanina. Washing, ang problema lang naman ay ayaw mag-drain at saka napakabagal. So napakadali lang at iba-vlog ko sana. Ang problema ay ayaw ng may-ari. Ayaw ng may-ari na i-vlog natin. Siyempre kapag gano'n, kailangan nating respetuhin pag mga gano'n. Kailangan sumunod tayo. Kung ayaw, ayaw. Kasi baka mamaya mapagalitan pa. Tikpan boss, repair, washing. Electric pan ba? Repair, washing. Dadara rong. Pasumangil ba? Electric pan boss, repair, washing, dryer. Sagna may guba dia. Electric pan, washing, dryer. Electric pan, washing, repair. Electric pan te, repair, washing. Ito mga kabutingting, pag nito, kahit saan, basta mayroong daanan, lusot. Electric pan, washing, repair. Electric pan, washing, repair. Electric pan yo, repair, washing. Repair, electric pan, washing. Electric pan, washing, repair. Electric pan ma'am, repair, washing. Electric pan, washing, repair. Electric pan te, repair, washing, dryer. Electric pan, washing, repair. Repair, electric pan, washing. Hirap talaga maghanap ng customer pag
Yo, tsaga-tsaga lang pag mga ganitong trabaho, kailangan matyaga ka talaga sa paghahanap ng customer. Lalo na pagka wala tayong home service. Yun, kailangan tiyaga sa paghahanap. Electric fan, washing, repair. Electric fan, washing, repair. Electric fan, washing, repair. Nagbag mamigaw? Oo, boss. Sana? Shout out sa'yo, kuya. Shout out ay. Pangalan nila, kuya? Ha? Pangalan nila? Jason. Yan, shout out sa'yo, kuya. Electric fan, washing, repair. Repair, electric fan, washing. Electric fan, washing, repair. Ayan, kung napansin nyo dyan banda ay dagat na yan. Electric fan, washing, repair. Electric fan, washing, repair. Repair, electric fan, ma'am, repair. Nalisang ka, ma'am, sorry, ma'am. Electric fan, washing, repair. Electric fan, te, repair, washing. Ha? Wala pa? Sige, ma'am. Electric fan, washing, repair. Electric fan ba? Repair, washing. Electric fan, ma'am, repair, washing. Electric fan yo, repair, washing. Electric fan, washing, repair. Repair, electric fan, washing. Oh, sir. Good morning, sir. Ano, sir? Ano saan, sir? Wa, suga na kay kuan ra. Kuan ba? Ay, ma'am, good morning, ma'am. Hi, morning. Yan, yan mga kabuting-ting, oh. Ito yung ginawa ko. Matagal-tagal na rin pero para sira. Pero bukas sana masisira para makapera tayo. Daw. Ya pilang bibi na mo. Oh ba? Hello. Hey! Yeah, inting, buting-ting. Ting. Wah, ayaw. Ngala. Sige. Dala daw ko ari bata. Ako piyatod gani. Ihatod na nimo. Yan mga kabuting-ting, sakto lang pala na pumasok tayo dito sa iskinita na to dahil meron daw magpapagawa at sana ay magawa rin. Sana maayos. Sana maayos daw, sabi ni kuya. Chicken. Sundan lang natin to. Pasod ha? Mayang buntag, ma'am. Vlog na wala. Pakita si Marit. Kita na gyud. Si hi naman dyan, ma'am. Ayaw ni ma'am. Ayaw. Yan mga kabuting-ting, pasok tayo dito. Pasok tayo dito sa labas. Vlogger. Dada. Vlogger-vloggeran rin niya. Di dyan na pure nga vlogger. Ito gani na yung vlogger na dato lumas sa vlog. Kanos apa kaha? Hello ma'am, good morning. Pakita na lang sa YouTube. Agaw, pakita na lang sa YouTube na lang TV. Kasi, good morning sir. Good morning. Ano, tanongin lang natin si ma'am kung anong problema sa washing niya. Anong problema ma'am sa washing? Wa naman siya matudok. Under mo dyan. Makinada. Di man mo tujo. Under yung makina pero ayaw umikot. Tawa si ma'am mga kabuting-ting. Hoy, ayo. So, sige ma'am, try lang natin. Wala namang masama ma'am pag nag-video-video. Malay mo ma'am, may foreigner na mag-comment dito na. Sa, di mo ingon nga. Kanang, mapriso ka. So yan mga kabuting-ting, mayroon na tayong customer. At hindi na ito buhay na mano kasi nakagawa. Gaya nga ng sinabi ko kanina ay meron na akong
naging customer kanina at hindi ko na i-vlog kasi nga ay ayaw magpa-vlog. Ito nga rin sana si ma'am, ayaw rin magpa-vlog. Ayun na, lumayo na. Lumayo na. So ngayon, iba-vlog ko to kahit wala si ma'am, at least payag naman siya na videohan. Yung kanina kasi ayaw talaga. So ngayon, tingnan natin yung washing niya mga kabuting-ting. At bago ko umpisahan itong washing na to, mga disclaimer ko lang mga kabuting-ting. Lahat po ng video na ina-upload ko dito sa aking channel ay based lang po sa aking experience at hindi rin tayo dito nagmamagaling. So yan mga kabuting-ting, tingnan na natin yung washing nila ni ma'am. So yan mga kabuting-ting, ito yung washing nila. Ang brand nito ay Panasonic. Sabi ni ma'am kanina ay gumagana naman daw yung motor. Ito yung tinuro niya. Yung timer. Gumagana yung timer, hindi yung motor. Tignan natin kung masikip ito mga kabuting-ting. Tingin ko parang nag-stack up, hindi maikot. So bago natin ito umpisahan mga kabuting-ting, tester muna natin ito. Ayan mga kabuting-ting, na pinihit ko na yung timer. So ngayon tester lang natin yung power cord nya kung mayroon bang nare-reading sa ating tester. Yan, mayroon namang nare-reading sa ating tester. Tingnan natin kung mag-reverse ba. Yun, mayroon din. So ibig sabihin, tingin ko nito mga kabuting-ting, nag-stack up lang ito. At dito tayo sa likod mag-uumpisa. Yan, tatanggalin lang natin yung mga tornilyo. So una nating gawin mga kabuting-ting, tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo. So tingnan nyo yung tornilyo mga kabuting-ting, oh. Wala na siyang, hindi na siya makakapit sa Phillips screw. So tanggalin lang natin yung takip para makita natin ito. At saka ito mga kabuting-ting, mayroon din ako napansin dito. Yung belt niya napakaluwag na. Tingin ko mabagal na rin ito. Yan, kung nakikita nyo, ang laki na ng play. So ngayon adjust na rin natin yung motor para kahit papano. Ito mga kabuting-ting, ayaw lang siyang umandar or umikot. Okay naman yung motor dahil nag-stack up, tigas. Kaya hindi siya maka-andar. So ngayon, ang kailangan natin gawin dyan ay babaklasin lang natin ito. Kasi kung lalagyan lang natin ng langis dito sa ilalim, sa shafting, tsaka dito sa baka bumalik lang din. Kailangan talaga baklasin at para malinisan at matanggal yung kalawang-kalawang para hindi siya kaagad na mag-stack up ulit. Gawin mga kabuting-ting, bali tatanggalin muna natin yung mga tornilyo sa gilid. 6 na piraso yan, 6. Yan, 6. Para matanggal natin tong motor. Kasi kung hindi natin tatanggalin tong mga tornilyo sa gilid nya, paikot, ay hindi natin makakalas tong motor. So tanggalin lang natin. Sana ay walang kalawang para hindi tayo mahirapan. So yan mga kabuting-ting, tanggal na natin yung mga tornilyo lahat. So ngayon, kailangan lang natin itong itumba. Ma'am, hindi ka majikiro. Relax lang ma'am, adyo lagi na eh. Ma'am, dyan na yung sukot ma'am, tanang dili basta motor na, dilis motor bukli na, bago na eh. Wala palagi ma'am. Hina yun ma'am.
So yan mga kabuting-ting, kailangan lang natin tanggalin tong tatlong tornilyo. Ano kayo nung YouTube na kaya mo na ako? Teng-teng, buting-teng. Kaya ang katalungan sa mong YouTube. YouTube na natin. Ay, salamat ma'am, salamat. Oo, kaya wala ka din subscriber. Salamat ma'am. So na mga kabuting-ting, bali natanggal na natin yung tatlong tornilyo, yan. So tatanggalin lang natin yung mga itong electrical tape para matanggal natin yung umbrella tape, kasi kailangan natin kalasin itong motor dahil nag-stack up kaya hindi siya makaikot. Tanggalin lang natin yung tatlong umbrella clip. At pag mga ganito mga kabuting-ting, kailangan wag nating sirain yung umbrella clip pag tanggalin natin, kasi ibabalik lang din natin yan para hindi tayo gumamit ng electrical tape. Yan, ganito. Napaka simple lang naman ito tanggalin. Ganito lang ang pagtanggal niyan. Gamit lang tayo ng pliers, or sa akin side cutter lang ginagamit ko mga kabuting-ting, kulay dilaw. So yan mga kabuting-ting, bali natanggal na natin yung tatlong umbrella clip. Sa iba kasi nito mga kabuting-ting, ibang paraan, sa ibang manggagawa, pinuputol nila ito. Hindi na nila tinatanggal sa umbrella clip. Pinuputol. Tapos pag naayos na yung motor, siguro hindi naman to nakakalito siguro dahil parehas naman ang kulay. Kung asol, pula-pula, itong common lang na iiba. Yung dilaw, naka-rekta yan, nakakabit yan sa mismong power cord siya, kasi dalawang linya yan. Sa isa nakakabit. So yung isa naman dito sa power cord ay papuntang timer. So yan, nahilahin lang natin. So wag tayo matakot na baka mamaya hindi na maikabit yan, kasi mayroon naman siyang color coding. So yan mga kabuting-ting, sunod natin gawin dahil natanggal na natin yung mga umbrella clip. Sunod naman natin gawin ay babaklasin lang natin itong mga tornilyo nya, 4 na tornilyo, para malinisan natin. Una natin gawin mga kabuting-ting ay tanggalin lang natin itong nag-iisang tornilyo dito sa pulley para makalas natin ito, para hindi tayo mahirapan. Medyo masikip mga kabuting-ting, hindi basta-basta tanggal yung pulley, kinalawang. Ito mga kabuting-ting, pwede naman din siyang lagyan ko ng langis lang dito at saka dito sa ilalim, kaso baka mamaya hindi rin tatagal. So kailangan talaga, kailangan nating baklasin talaga yan, at para malinis yung loob, para hindi siya kaagad na mag-stack up, at kailangan nating malangisan yan ang loob. So yan, dahil naluwagan na natin yung tornilyo, itong tornilyo na to kailangan na lang natin hugutin. Gagamit lang tayo dito ng 10mm sa mga bolt and nut na to, kasi naka bolt and nut ito mga kabuting-ting. Gagamit lang tayo ng 10mm para makalas natin itong motor. At siguro mga kabuting-ting ay Ito mga mo na pitanan. Eskwela ni mo. experience niya ba? Ito ba ulit ko? Tara, hilig lang ko tanong-tanong. Inaalam ko. Bahala tayo ng mga naglupat ba namin itong yagi sa bata? Sama. Itong isa mga kabuting-ting, isang tornilyo na to, medyo hirap na tanggalin kasi talagang kinalawang. Kung nakikita nyo, kinalawang. Ang tingalay. Buwan. Nag-asawa na Buwan may Manila pa. sa Manila, kain na ka mo. So yan, medyo nahirapan tayo dito sa isang tornilyo na to mga kabuting-ting kasi kinalawang. So yan, wala na, tanggal na natin yung 4 na mga bolt and nut. So ngayon, sungkitin lang natin ito. At pag nagsungkit tayo mga kabuting-ting, o lalo na pag flat screw, kailangan wag natin dito ipaabot sa yan. Kung makikita nyo,
mayroon siyang rewind. Hindi ito kasi mga kabuting-ting, hindi ito tanso, aluminum. Kailangan wag natin maabot itong flat screw doon. Yung sakto lang na maka ano siya, maiangat mo tong housing. Yan mga kabuting-ting, kinalawang. Kasi kung hindi natin babaklasin ito, yung kalawang na yan, nandyan pa rin, hindi matatanggal. Mayroon siyang posibilidad na paglalagyan lang natin ng langis at hindi natin linisan, pwede rin siyang mag-stack up ulit. So kailangan talaga, pag nag-stack up, kailangan talaga nating baklasin yung pinakamotor niya para malinisan natin yung shafting, at gagamit lang tayo dyan ng liha, yung manipis na liha, para malinisan. At siguro mga kabuting-ting ay hindi ko na ipapakita yung pagliha, pakita ko na lang mamaya pag nalinis na. So yan, ito naman ang linisan din natin mga kabuting-ting, kasi yung shafting niya ay yan, kung nakapapansin nyo, naliha ko na yan at makinis na ulit. At dito naman sa kabila, sa taas, okay naman siya, napapansin nyo, napakalinis. So ito lang, dito lang nagka-problema, talagang kinalawang. Tsaka itong housing niya mga kabuting-ting, kinalawang. At itong bushing, kailangan lang natin yan linisan. Gagamit lang tayo ng tela or basahan at lagyan natin ng langis. Yan, babasahin lang natin sa langis yan. Dublihin lang natin. Babasahin lang natin sa langis yan at saka natin medyo wala na yata. Yan. Saka natin ilinis dito sa bushing para malinis siya at matanggal yung kalawang. Ganyan ang paglinis mga kabuting-ting, para kasi kung hindi natin lilinisan ito, lalagyan lang natin kaagad ng langis, pwede yan siyang mag-stack up ulit kasi nga kinalawang na siya . At ang busing nito mga kabuting-ting ay okay pa, talagang nag-stack up lang dahil sa kalawang. Yan napakadumi mga kabuting-ting sa kalawang yan mga kabuting-ting. Ting, kulingkuranan. Di ako lingkuranan yo. Salamat. So ngayon okay na siguro yan. So ngayon ito naman ang kikiskisin natin para malinis siya. Kasi kinalawang din yung housing nito. Ito ang madalas na nangyayari mga kabuting-ting pag nasa tabing dagat, kasi itong lugar nila ay napakalapit lang ng dagat. Buti hindi mo ito ang problema. So ngayon mga kabuting-ting, nalinis na natin at kahit papano natanggal-tanggal natin yung kalawang. So bago natin i-assemble mga kabuting-ting, mayroon din itong foam yan sa gilid nitong bushing. So kailangan din natin yan basain bago natin assemble. Kabila din, ganun din sa kabila, lagyan din natin ng langis. Mga kunti na lang din yung langis ko mga kabuting-ting. So ngayon mga kabuting-ting, dahil nalagyan na natin ng langis yung foam kabilaan, so ngayon pwede na natin ito i-assemble. At lagyan din natin ng langis yung shafting bago natin ibalik doon sa mga kunti na lang din yung langis ko mga kabuting-ting. So ngayon pwede na natin itong itusok. So yan, pwede na. So yan, napakalambot na nito mga kabuting-ting. Kanina, pag ikutin ko kanina to, ayaw talagang maikot dahil sa sobrang kalawang. So ngayon mga kabuting-ting, babalik ko lang tong apat na bolt and nut. Siguro hindi ko na videohan para hindi masyadong humaba itong video natin. So yan mga kabuting-ting, nabalik ko na yung apat na bolt and nut. So ngayon, balik na natin itong pulley. Gamit lang tayo ng
8mm para mahigpitan natin yung nag-iisang tornilyo sa pulley. So yan, napakalambot na. Kanina yan mga kabutingting, napakatigas. So okay na yan. So ngayon dito tayo sa pinagkabitan ng motor. At ito mga kabutingting, hindi ko na kailangan siguro magbutas kasi yan dalawa kasing butas yan mga kabutingting. Kung nakikita nyo, ito yung una dito nakalagay sa tornilyo, yung unang pagkabit nito, at mayroon pang isa. Yan, pwede yan dito natin isalpak para humigpit yung belt nya, kasi kung napansin nyo naman kanina, napakalaki ng awang, napakaluwag. So ngayon ang gagawin lang natin dyan ay tapat lang natin itong butas na to. Yan, pinagtornilyuhan dito sa dito sa butas na to. Yan, kasi ito yung una, dito natin itapat para umatras yung motor at para humigpit. Pero kung maluwag pa rin, pag mga ganyan, kailangan natin magbutas ulit dito, iatras naman natin. Yan, kung nakikita nyo, pwede natin dyan magbutas tayo ulit para kailangan para maiatras yung motor at para humigpit. Pero kung manipis na talaga yung fan belt, ito, yung fan belt na to, kung manipis na talaga, kailangan na talaga natin magpalit. Wag na lang natin i-adjust yung motor paatras. Ito kasi mga kabutingting, kung napansin nyo naman at nakikita, makapal pa tong pambelt na to at hindi pa kailangan palitan. So ang gagawin lang natin ngayon ay iatras lang natin. Yan, iatras lang natin itong butas, yung motor, at itapat natin sa butas para humigpit siya mamaya. So ngayon yung pagkabit nitong tatlong tornilyo mga kabutingting, na siguro hindi ko na videohan para hindi masyadong humaba video natin. So yan, mayroon din pala akong habol mga kabutingting habang hindi ko pa naisarado. Kung nakita nyo naman kanina, gumagana yung motor sa tester kanina nung nasa power cord tayo, nung pinihit ko yung timer. So dito tayo ngayon, tingnan lang natin ulit itong linya ng motor kung okay ba talaga, kasi kanina galing yun sa sa timer at hindi tayo nakakasigurado kung okay ba talaga itong motor. So ngayon tester lang natin ulit. Yan, 4 dapat, yung kulay asol ay 4 yung lumabas na reading or 3. So ngayon kailangan tong pula na to ay ganun din ang number dapat na lumabas. So yan mga kabutingting, 4 din, 3. So ibig sabihin walang naging problema sa motor. So ngayon pwede na natin itong i-assemble, at i-assemble ko na siguro ito mga kabutingting i-assemble ko na to at hindi ko na siguro videohan para hindi masyadong humaba video natin mga kabutingting. Napakadali lang naman ito i-assemble. Kailangan mo lang ikabit yung mga tornilyo, yung 6 na tornilyo sa mga dugtungan nya. At linisan muna natin yung napakadumi at hindi ko na ipapakita para hindi masyadong humaba video natin. So yan mga kabutingting, na-assemble ko na at naibalik ko na rin yung 6 na tornilyo sa paikot. So ngayon mga kabutingting, dito naman tayo sa wirings. At ito mga kabutingting, napakadali lang magkabit ng wirings nito dahil sabi ko nga kanina ay hanapin lang natin yung kulay kakulay-kulay. Ang naiiba lang nito yung kulay dilaw kasi naikabit sa linya ng kulay puti. Yun lang naiiba niyan. So ngayon hanapin lang natin yung tatlong kulay ng pula. Yan, para wala siyang dugtungan at wala kayong makikitang electrical tape. Kailangan lang natin pag nagkalas tayo nitong umbrella clip, kailangan din natin ibalik lang yan. At napakadali lang yan, kaysa magpuputulin natin sabay lagyan natin ng electrical tape. Napakapangit tignan at isa pa delikado sa sa ground, kasi ang electrical tape mga kabutingting maganda lang yan sa umpisa, kusa yang kumakalas. So yan, tatlong pula, tatlong asol. Yan yung sa reverse mga kabutingting, linya ng reverse. At itong dilaw pag Panasonic, ito yung common.
Ito yung sinasabi ko kanina na ito lang yung naiiba ang kulay na ano sa dugtungan, yung napapansin nyo, dilaw at saka puti yung ano niya, kulay ng wire. So yan na mga kabutingting, at kailangan din natin yan balutin sa plastic kasi kanina nakabalot yan. So ibabalot lang din natin sa plastic yan. Yan, balot lang natin sa plastic. At saka natin dito ilalagay kasi may tali dito mga kabutingting. Tatali lang natin yan. Ang purpose naman yung plastic na yan mga kabutingting, para kung sakaling may tagas, hindi mabasa yung pinakadugtungan niya. Maganda talaga sana dyan, ito, nakaganito talaga. Nakakailangan yung, ito yung, ano, dapat nakaganyan talaga yan, para yung hindi basta-basta talaga mabasa sa, ano, tubig. Kasi nga umbrella. So yan, okay na siguro yan mga kabutingting. Tali pa natin tong isa. Balik lang natin yung mga tali, para hindi pangit tignan. So yan, okay na yan. So ngayon nakabit lang natin yung ano, belt, at tingnan natin kung humigpit ba itong belt na to. So ang pagkabit nito mga kabutingting, napaka basic na basic lang. Una, kabit lang natin, lagay lang natin tong belt dito. Yan, kung nakikita nyo. Pangalawa, ilalim lang natin at iganyan lang natin. Yan, kung nakikita nyo. So ngayon ikutin lang natin. So yan, napakasimple lang. Yan, at kung nakikita nyo kanina ay napakalaki nitong ano niya, play. Ngayon hindi na masyado mga kabutingting, saktong-sakto lang. At para makita natin na bumilis, kasi andito naman yung may-ari, yan. Sabi naman ni ma'am ay medyo bumagal na daw. So ngayon, try natin kung bumilis din ba. So ngayon, takpan lang natin ito mga kabutingting, at hindi ko na siguro videohan yung pagtakip nito kaya napakadali lang naman. At kailangan ko lang itong palitan yung tornilyo niya, kasi kung nakikita nyo, kinalawang na talaga. Kinain na ng kalawang. So yan mga kabutingting, napalitan na natin ng tornilyo. Yan, kung nakikita nyo, hindi na siya kalawangin. Hindi katulad kanina na kalawang na yung ulo. So ngayon, palagyan natin ng tubig sa may-ari, at para makita na umandar na at kung bumilis ba. So yan mga kabutingting, bali lagyan muna natin ng tubig para makita ng may-ari na okay na siya at kung bumilis nga ba, kasi in-adjust natin yung motor, bali inatras natin para humigpit yung belt. So bali lagyan muna natin ng tubig. So yan mga kabutingting, siguro pwede na siguro yung tubig na yan, at tatry lang naman at walang damit. At kayo na ang umusga, andito naman yung may-ari para tignan natin kung bumilis ba siya. At bakit ka takot ma'am na ano, maganda ka naman oh? Ayaw lagi. Takot talaga si ma'am. So ngayon mga kabutingting, pihitin na natin yung timer kung okay na ba siya. So yan mga kabutingting, kayo na ang humusga kung bumilis ba or mabagal. At tanongin natin si ma'am. Sige ma'am, ayaw talaga ni ma'am mga kabutingting. Tanongin lang natin si ma'am kung bumilis na ba. Bumilis ba ma'am? Lakas-lakasan mo konti ma'am, Bilis na. para marinig naman ang mga... Maganda na ang ikot. Ayan, maganda na daw ang ikot mga kabutingting. Bumilis na daw talaga. So yan mga kabutingting, okay na yung washing ni ma'am, nakatalikod. Ayaw niya talagang humarap, takot sa camera. So yan mga kabutingting, okay na siguro yung washing nila. At narinig naman natin yung sinabi ni ma'am. Okay na ba talaga ma'am? Mabilis na? Okay na. Mabilis yan. na ang ikot. Ito mga kabutingting, napakaliit lang na problema. Kunting problema lang talaga ito. Pero kailangan mong baklasin yung motor para kita nyo naman kanina yung kalawang. Kasi kung lalangisan lang natin diretso, malalagyan naman talaga ng langis yan. Kaso, pag ganun lang ang gagawin natin, lagyan diretso natin ng langis, may posibilidad siya na mag-stack up ulit dahil kinalawang. So pagka ganito ang problema, dapat talagang baklasin, at para malinis yung shafting, lihain mo siya at malagyan mo ding langis yung mga foam niya. So yun ang kailangan. So yan mga kabutingting, kung mayroon tayong natutunan sa
bidyong ito, pwede bang hilingin ko ulit yung pag-subscribe mo. Pindutin mo na rin yung bell notification dyan para mabigyan ka ng update o mabigyan ka ng notification pag mayroon tayong mga bagong i-upload na video. So yan mga kabuting-ting, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat.